Well, nagbigay ng extrajudicial confession yung dalawa doon sa apat na hawak natin, assisted by their counsel of their own choice, and yun nga, kinumpirma nila na talagang nagkaroon ng initiation rights, at may mga pinanggit din silang mga personality kung sino yung mga naroon. Umamin na ang dalawa sa apat na suspect sa hazing na hawak ng Quezon City Police District. Nakasama sila sa isinagawang initiation rights kay Aldrin Lery Chua Bravante noong Lunes ng gabi. Base sa ginawang extrajudicial confession ng dalawa, sinabi ni Quezon City Police District Director, Police Brigadier General Red Maranan, na bukod sa pag-amin ng dalawa na kasama sila sa initiation rights, pinangalanan din ng mga ito ang 6 pang suspect na pawang mga estudyante ng Philippine College of Criminology. Unang-una, nagkandak tayo ng backtracking ng mga CCTV, Emil, and based doon sa initial na pag-aaral namin doon sa backtracking ng mga CCTVs, ay nakabilang tayo ng mga 20 na tao na nakasakay sa motorsiklo na papunta doon sa crime scene. So we would like to assume for now na sila yung mga participants, but gusto nating maka-establish pa ng mas matibay na ebidensya. Ang 10 identified na suspect sinampahan na ng kasong paglabag sa Republic Act 11053 at Anti-Hazing Act of 20018. Well, meron silang katungkulan doon sa organization. It's either yung Grand Trisquillo na sinasabi, Master Initiator. So ibig sabihin, mga officer sila ng organization nila. Base sa pahayag ng dalawang sumukong suspect, 2 oras umanong binubugbog si Bravante kung saan nagtamo ito ng 60 paddle hit o 60 palo sa hita. Kaya naman ang QCPD, iniintay ang resulta ng autopsy upang matukoy pa ang iba pang mga sugat sa katawan ng biktima. Personal namang nagtungo sa PCCR si General Maranan. The leadership of QCPD ipumunta dito sa PCCR para personal natin makapanayam yung ating mga school officials, at alam naman natin na ang PCCR is fully cooperating with the ongoing investigation. Ang PCCR, sinabing tatanggalin sa eskwelahan ang mga estudyante na masasangkot sa hazing. They will be facing expulsion proceeding under the rules of the school. We have a zero tolerance against hazing po. Klaro po yun sa mga estudyante. Ang tatay ng biktima nagpasalamat sa mabilis na aksyon ng QCPD sa kaso ng pagpatay sa kanilang anak. Nais nitong pagbayaran ng mga suspect ang kanilang ginawa. Magkapasalamat po ako sa kanila siyempre. Kasi tuloy-tuloy po yung pag-recover ng kaso. Tsaka mas nainam na mahuli po lahat yung dapat managot sa kinamatay ng anak ko po. Ang asawa naman ni Aldrin, hindi pa rin matanggap ang nangyari, lalo na't may naiwan silang anak. Sana po sumuko na po sila. Ang hirap po, ang hirap po. Paano po yung bata? Kinuha na po nila ng tatay yung bata. Napakabata pa po, sabi niya. Sabi ko pa nga lang po sa kanya na patay niya yung papa mo, sabi niya. Totoo daw po ba? Bakit daw po patay yung papa niya? Bakit sino daw po pumatay sa papa niya? Makukulong daw po ba yung pumatay sa papa niya? Lahat ba sila makukulong? Makukuha pa ng papa niya yung justice? Ang hirap po sagutin ang lahat ng tanong niya. Ang labi ni Aldrin ay nakaburol na sa bahay nila sa Cavite. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.